Bakit nga ba hindi natuloy ang pagbigay sana ng Estados Unidos ng mga A-10 Thunderbolt II o tinatawag na Warthog sa Pilipinas? Ito nga po sana ay karagdagang light attack aircraft para sa Philippine Air Force. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Kamakailan lamang mga idol ay naging usap-usapan bibigyan ng Estados Unidos ng mga A-10 Thunderbolt II o tinatawag na Warthog sa Philippine Air Force. Ito nga po sana ay magiging isang tulong ng Amerika sa ating bansa. Ngunit bakit nga ba hindi natuloy ang pagbigay sana ng mga A-10 Thunderbolt II para sa Philippine Air Force? Ayon nga po sa mga reports mga idol ay mukhang hindi na nga po interesado ang ating bansa sa pagtanggap ng mga A-10 Thunderbolt II dahil ang mga ito ay mga lumang eroplano na. Dahil nga po sumasailalim na sa modernization program ang AFP ay mas gusto nitong bumili ng mga makabagong kagamitan na mas malakas at mas moderno. Hindi pa naman nga po tuluyang sinasara ng AFP ang posibilidad na tanggapin ng mga A-10 Thunderbolt II light attack aircraft sa kanilang hanay. Ngunit alam naman nga po natin na matagal ang proseso ng pag-transfer ng mga aircraft na ito mula sa Estados Unidos patungo sa ating bansa. Mas prioridad nga po ng Philippine Air Force ang pagbili sa mga multi-role fighter aircraft na mas malalakas at mas bago. Ang Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II ay isang single-seat twin turbofan straight wing subsonic attack aircraft na dinevelop ng Fairchild Republic para sa United States Air Force. Nagserbisyo na nga po ang eroplanong ito sa kanilang bansa simula pa 1976 at pinangalalang Republic P-47 Thunderbolt, ngunit mas nakilala ito sa tawag na Warthog. Ang A-10 mga idol ay dinisenyo upang mag-provide ng close air support sa mga friendly ground troops sa pamamagitan ng pag-atake sa mga armored vehicles, tangke at iba pang enemy ground forces. Ito nga lang po nag-iisang production-built aircraft na dinisenyo para sa close air support na nagseserbisyo sa US Air Force. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong May 10, 1972 at introduce naman noong October 1977. Sinimulan niya po itong i-produce noong 1972 hanggang 1984 at meron nga pong mahigit sa 700 units ang mga nagawang ganito. Ang natatanging operator lamang nga po ng eroplanong ito mga idol ay ang Estados Unidos. Ang A-10 Warthog mga idol ay pinapalipad ng isang crew. May habang nga po itong 16.26 meters, wingspan na 17.53 meters at height na 4.47 meters. Ang eroplano nga pong ito ay may empty weight na 11,321 kilograms, gross weight na 13,782 kilograms at maximum takeoff weight na 20,865 kilograms. Ang power plant naman nga po nito ay dalawang General Electric TF34GE 108 turbofan engines. Ang maximum speed nga po nito mga idol ay 706 km per hour, may cruise speed na 560 km per hour, combat range na 250 nautical miles at ferry range na 2,240 nautical miles. Sa armament naman mga idol ay meron nga po itong isang 30mm Avenger rotary cannon na may 1,174 rounds. At meron nga po itong total na 11 hardpoints, 8 dito sa ilalim ng wing habang 3 naman sa ilalim ng fuselage. Ang mga hardpoints nga pong ito ay pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan ang Hydra 70 rockets, M9 Sidewinder na mga missile, AGM-65 Maverick at Mark 80 series na mga bomba. Mga idol, sa aking palagay ay tama nga lang po na hindi na tinanggap ng Pilipinas ang mga A-10 Thunderbolt II Warthog na ito. Dahil mas maganda na mag-focus na lamang ang Philippine Air Force sa pagbili ng mga bago, moderno at mas malalakas na mga multi-role fighter aircrafts. Dahil alam naman natin mga idol na kapag tinanggap ng Pilipinas ang mga segunda manong eroplanong ito ay tiyak nagagastos pa ang ating bansa sa pag-transfer at maintenance, gayon din ang rehabilitation ng mga eroplano. Ang pondo nga pong ito mga idol ay pwede pang idagdag sa multi-role fighter aircraft acquisition project ng ating bansa. At nang sa ganon ay mas marami pang units ang ating mabili na mga brand new at mas moderno pa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!